Nag-ikot sa Bataan ang mga pambato ng Partido Federal ng Pilipinas sa pagkasenador. Samantala, ilang kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, pinuri ang tuluyang pagkakaalis ng bansa sa gray list ng Financial Action Task Force. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Mga taga-Bataan ang sinuyo ng mga pambato ng Partido Federal ng Pilipinas sa pagkasenador. Nagtungo sa lalawigan sina Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao at dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Nagpaabot ng suporta sa kanila ang mga lokal na opisyal ng lalawigan. Ang ilang kandidato, emosyonal pa nang balikan ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Yan po ang iniwasan ko sa buhay ko na yung sabihin sa atin ng maranay na mga anak, pasensya na kayo. Yung time na yan, pag may makikita akong mga mahirap na tao sa buong Pilipinas, sa ating bansa, nasasaktan ako, kaya ko pang tumulong sa kanila, tulungan ko yung mga naghihirap na tao. Ang pinakahuli, ang may warrant of arrest, si Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw niyang sumuko. Inanap namin siya, makita niyo sa video, 2,000 pulis ang napunta sa Davao City at nahuli namin si Pastor Apollo Kibuloy. Bago po mag-adjourn ang Senado, naipasakop po namin yung Senate Bill 1699. Inaasahan ko pong pirmahan ito ni Presidente Marcos hanggang siguro second week of March. Pag napirmahan po ito, substantial discount po sa mga bata. Bago ang programa noong hapon, nag-ikot din si Pacquiao sa palengke kung saan mainit siyang tinanggap. Pabahay, kabuhayan at suporta sa mahirap ang pangako niya. Ang priority ko po, marami po ang priority. Una, yung pabahay nga po natin, pundo para sa mga sa libreng pabahay sa mga mahirap. Pangalawa po, yung pundo para sa pagbibigay ng sustainable livelihood para sa mga mahirap. At ang gusto ko niyan, hindi ang national mag-implement, ang local i-download sa lokal. Kasi ang lokal nakakaalam kung sinong mga mahirap eh. Hindi naman ang national nakakaalam kundi ang lokal eh. Kaya lang i-download sa kanila. Ang ilang kandidato naman ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, pinuri ang tuluyang pagkakaalis ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ayon kay dating Senador Ping Lacson, bilang isa sa mga long-time advocate na nagsusulong ng pagsugpo ng dirty money sa bansa, isa itong welcome development. Nanawagan naman ang isa pang pambato ng alyansa na si House Deputy Speaker Camille Villar para sa pinaigting na pagtugon sa problema ng teenage pregnancy ng bansa. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga kandidato sa pagkasenador ng alyansa para ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang mga plataforma at plano para sa bansa. Sa Biyernes, February 28, naghahanda na ang grupo para sa gagawin nilang pangangampanya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkaroon ng agreement na lahat, bawasan natin, alisin natin, gawin natin 21 para makapagkampanya kung saan man na baluarte. Tapos yung mga gusto pumunta sa mga OFW, may panahon na pumunta. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.